si Sister Excel de los Verlas. Ito po ang kanyang katanungan, mga kapatid. Good evening, brother. Pwede po paki-explain sa sanctifying grace. Salamat. O sino si Brother Tata Rosal, bro ta. Pwede mo i-explain, bro ta, what is sanctifying grace, bro Tata? Well, ang sabi ng simbahan yan, ang sanctifying grace po, no? Sabi rito, is a permanent supernatural gift that resides in the soul, transforming it and making it holy. So, maumpisa po yan, actually matatanggap mo yan hanggat hindi ka nga, yun nga, no? Hanggat hindi ka nabibinyagan. Ang source niyan, unang-una po, marireceive mo yan sa baptism. No? O tsaka, at the same time, yung baptism na yan, syempre after ng paglaki ng tao, marireceive mo yung sanctifying grace. Pagiging banal ba? No? Paglilinis ba? So, pag sinabing supernatural kasi, hindi mo nakikita, but mafe-feel mo yan dahil nga doon sa unang-una yung pagbinyag, no? Pagbinyag sa atin. At habang lumalaki po tayo, no, kailangan i-maintain mo yun. Paano mo ma-maintain yung sanctifying grace o pagiging banal? Kaya nga sabi ni Father Abe Arganyosa ba yun? Si Father ng CFP. Ang sabi niya, no, ang tao kasi minsan nawawala sa sanctifying grace niya kapag nagkakasala, right? So nawawala yung pagkabanal. So pag sa actually iisa niyan sabi dito is often called a state of grace. So nasa state of grace ka pa rin. Ibig sabihin, wala ka ng mortal sin, no? Prayerful life. So, maunang matatanggap mo yan sa binyag. But at the same time, habang lumalaki yung tao, kasi nga nagkakasala. So, medyo nawawala yun. No? Sanctifying grace mo, state of grace. Kaya doon papasok din yung confession. Sacrament of reconciliation. So, doon sa confession na yun, doon bumabalik, sabi nga ni Father Abe, so, banal ka na uli. Sabi niya. So, magiging banal ka uli. Pagkatapos po ng confession, yun na nga. So, nagiging banal ka uli. So, in a simple words, pag sinabi natin sanctifying grace, ito po ay grasya na nanggagaling sa Diyos sa pamamagitan ng mga sakramento, sa pamamagitan ng pamumuhay ng prayerful life. No? So, supernatural kasi yun. I-feel mo lang yun. And nag-uumpisa yun, unang-una nga, ulitin natin, dun sa binyan. And then, mako-continuous mo yan. No? Hopefully, hanggang sa pagkamatay ng tao, yung sanctifying grace na galing sa Diyos, kayang-kaya mo yung stay sa'yo kung ikaw ay siguraduhin natin na lagi tayo doon sa tinatawag na sacrament of reconciliations or confession. Yun lang po kaya nga napakaswerte natin, no? Ang Katoliko ay mayroon noon. Kasi, yun nga, sabi nila, nasa kanila daw yung ibang sekta yung hindi natin alam paano nangyari yun, no? Wala naman silang mga sakramento. Yun ang wala nila. Yung mga sacrament natin, sacrament of confirmation, holy order, sacrament of confession or reconciliation. So sa atin meron nun. So matatanggap mo yan sa pamamagitan ng mga sakramento at sa pamumuhay, no, na may kabanalan, state of grace. Walang hangga't maaari nga pati venial sin let's strive no to remove that or at least to discipline ourselves in venial sin para ma-maintain yung sanctifying grace na binigay ng Diyos sa atin. Yan po, Brother Jim. Maraming salamat, Brother Angel. In other words, ang sanctifying grace sa Tagalog, pag-grasyang nagpapabanal. At kinakailangan po natin yan, mga kapatid, para makapasok tayo sa langit. Well, by the way, about dun sa pagpa-expound ng theology ng simbahan about sa baptism, no? Kasi water baptism, meron din po tayong baptism of desire and baptism by blood, no? So, yung pong dalawang uri ng baptism, by blood, ito po yung mga martyr, no? So, they were saved through yung kanila pong halimbawa, no, ito sa nakuha ko na explanation nito, isa, yung hinostage ka, pinapipili ka, life, ano ba, gusto mo bang
pipiliin mo kung Christ or life. Yun, kung pipiliin mo sa Christ, patay ka. Kung pipiliin mo life, buhay ka. Yung sa mga tatalikuran mo si Kristo. So, part po yun ng baptism by blood. No, martyrdom. Yan po, yan, isa po yan yung sa baptism by blood. And then, yung medyo malawak itong baptism by desire. Medyo malawak po ang explanation dito sa simbahan. Pero i-shorten ko na lang, isa po sa explanation ng baptism of desire, and I believe mayroon pa pong iba explanation dito, pero sa ibinigay po na explanation sa akin ni Sir Jan Juna sa pag-aaral namin dun sa yung theology subject na basic, tinuruan niya kami how to understand baptism of desire. Halimbawa, ang isang nanay nagbuntis, no? Tapos nakunan siya. No, nakunan yung nanay, so syempre namatay ang bata. Meron kasing theology sa Vatican I na posible ang mga bata hindi makapasok sa langit kapag hindi mabinyagan. Theology po 'yan sa Vatican I. Ayon po sa John 3:3 hanggang 5 na sabi ni Panginoong Kristo, maliban ang tao mabinyagan, hindi siya makakakita sa kaharian ng langit at hindi siya makakakita sa Diyos. Okay? So yan po ang sinabi ni Panginoong Kristo, John 3:3, 5, na ang hindi mabinyagan, hindi makakakita sa kaharian ng Diyos. Ibig sabihin, kaharian ng Diyos yung langit. At hindi makakakita sa Diyos. So hindi na makakapasok ang tao. Ang bata, alam naman natin, ang bata, tao po yan, no? Sa kaharian ng langit at hindi makakakita sa Diyos, ang hindi mabautismuhan. Kaya doon po pumasok ito pong theology of baptism of desire, no, na ang nanay kapag namatay yung bata sa kanyang sinapupunan pero Katoliko yung nanay, ano ba yung faith ng nanay? Siyempre pag naisilang yung bata, pabibinyagan na yun sa Katoliko. So kung ano yung desire ng nanay, aplikado po yun sa batang namatay. So yun ang magiging hukom po ng bata ayon po sa theology ng simbahan, lalo na sa Vatican I, no? Sa Vatican II, I think nag-develop yata yung theology na ito, pero yung alam ko po na ito sa Vatican I po ito. So, yun ang magiging hatol dun sa bata. Kaya maliligtas ang bata, mapupuntang langit dahil sa faith ng nanay. Yun po ang baptism of desire. However, yung nanay naman, isang pagano, hindi naniniwala sa binyag, no? Katulad din, nagbuntis, tapos nakunan. So, ano yung magiging hukom ni God doon sa bata? Since ang nanay walang pananampalataya, kung halimbawa na buhay yung bata, hindi pa rin niya pabibinyagan yun, no? Kasi nga, walang faith yung paganong nanay sa bautismo. Kaya ang mangyayari, hindi rin niya pabibinyagan yung bata, namatay sa tiyan pa lang. So ano ang sinabi ni Panginoong Kristo? Ang sino mang hindi mabinyagan, hindi makakakita sa Diyos at hindi makakapasok sa kaharian ng langit. Yan po ang theology ng Vatican I, no? Yan po ang theology ng Vatican I. Yan po ang isa sa explanation ng baptism of desire. Pero nag-develop po yan, of course, mayroon na po tayong Vatican II, no? So isa po diyan yung actual grace. May actual grace na ibinibigay ang Diyos na sa oras ng iyong kamatayan, no, dahil sa kaniyang awa, maaring ang isang taong namatay, lalong-lalo na yung mga bata, mayroong makakatanggap ng actual grace. So makakapasok pa rin siya sa kaharian ng langit. So baptism of desire, yan po ang isa po sa aral ng simbahan na medyo malalim na hindi po yan lubos maunawaan ng mga protestante, no? Kasi simbahan lang po ang nagbigay ng explanation sa atin diyan. At ang biblical verse po niyan yung sa Matthew 15, no? Yan po kinuha yung explanation ng baptism of desire. Kung maalala nyo yung
kumain sila Panginoong Jesucristo sa bahay, kaninong bahay ba 'yon? Tapos mayroong isang babae na lumapit sa kanya, umiiyak. Gusto ng babae na maligtas ang kanyang anak kasi ah, parang mamamatay na yung anak niya, no? Sinabi pa nga ni Panginoong Jesucristo na babae, sinubok siya ni Panginoong Jesucristo ba, hindi agad tinulungan. Sabi ni Panginoong Jesucristo, babae, sa Israel lang ako inutusan. So, kasi hindi kasi Israelita yun eh, Kananea, yung babae na lumapit. Sa mga Hudyo lang ako inutusan. Sabi naman ng babae, Master, kahit ang mga aso, kumakain sa mga mumog na nalalaglag, no? Sa pagkainan ng Panginoon. So, nahabag ang Panginoon kasi malakas kanyang pananampalataya kay Panginoong Jesucristo, no? Kaya sinabi ng Panginoong Jesucristo, dahil sa iyong pananampalataya, gumaling ang iyong anak. Oh. Ang lumapit kay Panginoong Jesucristo, yung nanay. Pananampalataya, yung nanay ang nagbigay kagalingan sa anak. Yun po ang baptism of desire. Yung faith ng nanay ang ginamit sa kagalingan dun sa kanyang anak. Yan po ang baptism of desire sa theology po ng simbahan. So yun po ang ating sagot kay bro. Okay na ba yun, bro?